sama-sama tayong magiging karakli. Ipinasara na ng pulisya ang umano'y love scam hub sa Cebu City na isinawalat ng isang content creator. Iniimbestiga na rin ito ng Department of Information and Communications Technology. Saksi, si Marie Zumal. Mga computer at gadget na lang ang tumampad sa pulisya at iba pang ahensya ng gobyerno nang pasukin nila ang isang gusali sa Cebu City ngayong araw. Wala na silang naabutan na nagtatrabaho roon. Pinasara na rin nila ang opisinang ito na ginagamit umano sa love scam. Napagalaman ng mga pulis na nirentahan lang ang isang area sa second floor ng building at pinasublease pa ito sa nagmamanage ng umano'y scam hub. Nakausap ni Cebu City Police Chief Police Colonel Enrico Figueroa ang babaeng nagpa-sublease ng lugar. Pero kakausapin pa raw niya ang kanilang abogado. Aware daw po sila and nireport daw po nila sa authority. Yun ang iimbestigahan po natin kung totoo po na nireport nila sa authority. Dahil hintay po muna natin mag-viral bago na i-report. Tinutukoy ni Figueroa na nag-viral ay ang expose na isang content creator kung saan makikita at maririnig ang sinasabing panluloko ng mga empleyado sa umano'y love scam hub na mga dayuhan daw ang binibiktima. Love scam na ina-allege nga dito na yun ang kanilang activity, but on our investigation, sabi nga ng mga kapitbahay nila, ito daw ay medyo nagdududa sila noong umpisa pa lang dahil hindi nga siya normal dahil maingay daw dito sa loob. Naka-alarma raw ito ayon sa DICT o Department of Information and Communications Technology. I think in the video, what they caught was they were scamming persons in South Africa. So these are scam hubs and apparently they have a financier. Iniimbestigahan na raw nila ito at hinihingan na rin ng tulong pati mga scam buster. That's why I'm reaching out. I'm directly reaching out through your platforms to these scam busters that they can cooperate now with CICC and DICT. Okay. And now we can actively pursue these scam hubs and put a stop to them. Pinoproseso pa ng mga otoridad ang pagkuha ng cyber warrant para mabuksan ang mga gadget na pinaniniwala ang ginamit sa operasyon. Pinadalahan na rin ng show cause order ang mga nangangasiwa ng building at ang nangupahan na nagpa-sublease na nag-ooperate ng umano'y scam hub. Nakuha na natin yung listahan ng lahat ng mga empleyadong nagtatrabaho dito. Kaya sila ay binibigyan namin ng pagkakataon na linisin ang kanilang pangalan. Kung sila ay walang kinalaman. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Dahil po sa maling akala, pinaglalamayan ngayon ng isang lalaki matapos barilin ng kanyang kapitbahay sa Pasig City. Ang biktima na pagkamalan umanong akyat bahay ng suspect. Saksi, si EJ Gomez. Madaling araw noong May 13, makikita sa kuha ng CCTV ang paglabas ng bahay ng 31 anyos na si Nano de la Cruz at pagpunta niya sa kapitbahay. So yan, ito si Nano, yan yung biktima na pumunta ron, nag-uusap sila. Makalipas ang ilang minuto, sinundan siya ng isang lalaking saksi. Maya-maya, lumabas ang lalaking nakasando na kapatid ni Nano para i-check ang naririnig niyang sigawan. Bigla pong tinutukan ako ng baril. Hindi ako po, napakatras po ako eh. Pagtalikod ko, pumutok na po yung baril. Naglabas na po siya ng baril. Kasama yung dalawang apo. May hawak ng pamahalong bakal. Kasi inaawat namin ay na magpawat. Sabay putok lang sa tagiliran. Tapos doon nagmamakawa sa kanya yung tao na huwag mong patay, may anak ako 2 taon. Hindi nakikinig. Patay ang biktimang si Nano. Naabutan siyang nakadapa ng tauhan ng barangay May Bunga sa Pasig City kung saan nangyari ang krimen. Ito ay tinamaan sa parting dibdib at tumago sa tagiliran. 3 oras pa ang lumipas bago na ilabas sa crime scene ang bangkay ng biktima. Sobrang sakit po sa part ko. Gawa na. May naiwan po kasi kami baby na 2 years old. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa anak ko pag naganap siya ng tatay. Kwento ng live-in partner ng biktima, base raw sa pahayag ng mga saksi, na pagkamalan ng sospek na akyat bahay at magnanakaw ang biktima. Nagdadahilan na lang din po siya na nasa bubong po yung partner ko at sinasabi daw po nila na may hawak daw po na martilyo yung partner ko. Pero wala naman pong nakitang martilyo. Tapos po nagpakilala na po yung partner ko na si Nano po ito. Hindi po ako magnanakaw, may hinahanap lang po ako. Ang 72 anyos na sospek tumakas sakay ng motorsiklo sabay sa pagdating ng mga taga-barangay. Yan. Ito yung suspect natin.
So hindi nila nakita na umalis siya, kaya akala nila nasa loob pa. Sumuko rin kalaunan ng sospek na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Sinusubukan pa naming makunan siya ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya palalampasin ang anumang pambabastos sa soberanya ng Pilipinas. At kasabay niyan ang patuloy na pagbabantay ng gobyerno sa ating teritoryo. Saksi si Chino Gaston. Gamit ang dark vessel detection technology ng Canada, na-alerto ang Philippine Coast Guard sa pagpasok ng 2 research ship ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Una rito ang Shanliang Hong 302, isang 100-meter research ship na may remotely operated vehicle pang-survey ng ilalim ng dagat. Huli itong namataan alas 10 ng umaga, 180 nautical miles mula Rizal, Palawan. Ang pangalawang research ship, ang Tansuo Erhao, nasa 132 nautical miles naman mula Burgos, Ilocos Norte. Agad nagpalipad ng mga eroplano ang PCG para tingnan at bantayan ang mga Chinese ship. The Coast Guard aircraft also challenged this Chinese research vessels, and as what we always expect, they never responded to our radio challenge. Bago nito, isa pang research ship, ang Zongshan Dasui, ang patawid-tawid sa Balintang Channel mula March 31 sa North Luzon. Pero nakabalik na sa Guangdong Province sa China ngayong araw. Ayon sa ilang eksperto, iligal ang pagpasok ng mga research ship ng ibang bansa sa EEZ ng Pilipinas na walang pahintulot. Kumbinsido rin ang PCG na kahit para sa scientific research ang kinukuhang datos ng mga research ship, tiyak na gagamitin din ito ng militar ng China. There's also an element here of what we call Chinese gray zone operation. No? So the Chinese are showing to us we have the resources capability to conduct surveys and exploration in your exclusive economic zone, but you cannot do it to us. So China is impressing upon us, we are a great power, don't mess with us. Ang presence ng Chinese research vessel without our consent, without our permission, could be a violation of international law, in particular Part 13 of UNCLOS. Sinusubukan naming hinga ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Sa ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy, muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagprotekta sa soberenya ng Pilipinas. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlement in accordance with international law. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng hukbong dagat ng bansa sa gitna ng mga agresibo at mapanghamong aksyon ng China sa rehiyon. Patuloy daw na susunod sa international law ang Pilipinas at makikipagtulungan sa ibang bansa para sa pagpapanatili ng kapayapaan. Personal ding ininspeksyon ng Pangulo ang 2 bagong barko na kinumisyon o dinagdag sa assets ng Philippine Navy. Ang BRP Miguel Malvar na isang guided missile frigate na gawa sa South Korea at ang BRP Albert Magini na isa namang fast attack interdiction craft o FAIC. Kauna-unahang barko ito na binuo sa Naval Shipyard sa Cavite at isa sa 8 FAIC na idadagdag sa fleet ng Philippine Navy sa bisa ng kasunduan ng Pilipinas at Israel. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Nagdulot ng baha ang matitinding pag-ulan sa Davao City at iba pang bahagi ng Mindanao. At sa Coronadal City, nasawi ang 2 inanod habang naliligo sa talon. Saksi si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Gumulat sa mga residente ang katawan ng babaeng tinangay ng lumaragasang tubig pasado alas 5 ng hapon itong Lunes sa Barangay Kakub, Coronadal City. Makalipas ang ilang minuto, natagpuan ang babae sa ibabang bahagi ng sapa, 2 kilometrong layo mula sa talon. Katawan naman ng lalaki ang nakitang sumabit sa mga kahoy sa sapa, bandang 500 metro ang layo mula sa talon. Pinagtulungan siyang sagipin ng mga residente. Patagilid lang niyo, bang kayo. Sunod lang. Ayon sa mga pulis, 29 anyos ang lalaki na isang delivery rider.
Magkakilala at pareho silang taga-Barangay Paraiso ng babaeng 24 anyos na isang guro. Wala na silang buhay ng matagpuan. Sinasabi ng mga witness that around 5 p.m. while yung dalawang biktima is naliligo doon po sa Millennium Falls dump site of Barangay Kakom na bigla lang lumaki yung tubig na galing sa ilog na nagresulta sa kanilang pagkaano sa iba't ibang part ng river. Ang mabilis umanong pagtaas ng tubig ay dulot ng malakas na buhos ng ulan. Punsod din ng matinding ulan, binaha ang ilang kalsada sa Magsaysay, Davao del Sur. Grabe naman eh, kaduhaan naman ko naabtag bahaan eh. Stranded ang ilang motorista. Ayon sa uploader, lampas isang oras na naghintay bago humupa ang tubig. Nagpabaha rin ang pag-apaw ng Likanan River sa Davao City kaninang umaga. Ang mga stranded na motorista, matagang naghintay sa tabi ng kalsada. Apektado ng mga pagbaha ang Barangay Lasang at Barangay Bunawan. Mahigit 170,000 residente naman ang apektado ng mga pagbaha sa Maguindanao del Sur ayon sa OCD BARM. Mahigit 800 sa kanila ang nasa evacuation centers. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagdulot ng masamang panahon sa Mindanao. Hindi pa man opisyal na panahon ng tag-ulan, may mga paghahanda na raw ang Office of Civil Defense, kabilang ang pagpapaigting ng ugnayan sa mga local government unit at pagtitiyak na maayos sa mga evacuation center. Patuloy rin daw ang preparasyon para sa pagtatayo ng Ligtas Pinoy Centers o yung mga permanenteng evacuation center para sa iba't ibang sakuna. Ang magiging next pong hakbang ay mag-identify ng mga lokasyon na ipaprioritize po natin. Para sa ganun, sa 2026 budget po ng DPWH, ito pong mga lokasyon na ito ang una pong pagtatayuan ng ating mga Ligtas Pinoy Center. So dyan po papasok kung meron pong bulkan sa inyong lugar, dyan po papasok kung kayo po ay madalas tamaan ng bagyo, at syempre po yung mga landslide prone areas. Para sa GMA Integrated News, Efren Mama ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Magtutuloy-tuloy po ang maulang panahon sa maraming lugar bukas at dahil pa rin yan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Posible rin ang thunderstorms dulot ng easterlies lalo na sa bandang hapon at gabi. Base sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Mindanao. Malawakan po yan at may malalakas na buhos kaya malaki pa rin ang banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa Eastern Visayas pati na sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, maalinsangan at aabot sa 41 degrees Celsius ang init pero posible pa rin ang localized thunderstorms. 37 lugar ang posible makaranas ng heat index na nasa danger level bukas. 46 degrees Celsius ang pinakamataas at sa ngayon wala pang namamataang bagong sama ng panahon. Nakalabas na rin sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na namataan kahapon ng Pag-asa. Pwede na po ulit ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Yan po ay matapos katigan ng Korte Suprema ang petisyon ng MMDA na tanggalin ang Temporary Restraining Order o TRO sa NCAP. Pinusuhan niya sa Barangay Saksi ni Joseph Moro. August 2022, naglabas ng Temporary Restraining Order ang Korte Suprema sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension o NCAP. Sa pamamagitan ng NCAP ay matutukoy sa mga CCTV camera sa mga kalsada ang mga paglabag ng isang motorista at ang ticket o notice of violation ay ipadadala na lamang sa tirahan ng motorista. Kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon ng MMDA at nilift o tinanggal nila partially ang TRO sa NCAP. Sabi ng tagapagsalita ng SC, agad na ipatutupad ang desisyong ito pero nilinaw din niyang para lamang sa MMDA ang TRO. Nananatili ang TRO pagdating sa mga LGU. Ipatutupad lamang daw ng MMDA ang NCAP sa major thoroughfares gaya ng C5 at EDSA. Tinanong namin ng mga kapuso online kung pabor sila rito. Sagot ng isa, pabor. Mas maganda din daw na ilagay ito sa isang app kung saan makikita ang detalye ng paglabag at litrato ng mismong violation. Pabor din ng isa pa, katulad daw ito sa ibang bansa pero kailangan pang repasuhin at maintindihan ng mga driver ang implementing rules and regulations. Komento naman ng isa pa, hindi. Kawawa raw ang mga operator na may-ari ng kotse. Hindi raw kasi alam kung driver ba o owner ang may kasalanan. Sabi pa ng isa, tama na ituloy ito dahil madami na ang abusado sa daan. Sagot ng isa pa, bago sana ito ipatupad, ayusin muna ang mga lubak sa kalsada at traffic lights.
Sabi naman ng mga motorista na aming nakausap, pabor naman po sa amin yun, sir. At least po makakaiwas sa sir, pag may mga huli po. Yun na, diretso na po talaga yun pag sa CCTV, sir. Kami mga taxi driver o mga PUV driver, hindi pa po. Kasi minsan hindi tama yung huli nila Marami kami napapansing mali. Ayon sa MMDA, isang NCAP sa mga makakatulong para maibsan ang traffic, lalo sa ilalim ang EDSA sa rebuilding o yung malawakang pagkukumpuni. Yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, issuehan physically ng ticket, na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. So kung may NCAP, tuloy-tuloy na yung takbo at uhulihin na lang namin through CCTV camera. Nasa 2 taon na kukumpunihin ang EDSA at ayon sa Department of Transportation, hindi naman daw kailangan mag-alala ng mga gumagamit ng EDSA busway dahil meron pa rin yan, ilalabas na lamang at dedicated pa rin yan. Ang mawawalan ng lane ay yung mga private na mga motorista. Wala tayong magagawa. Kailangan unahin natin ang commuter. Inaayos na rin daw ang ilang pasilidad sa EDSA Bus Carousel katulad ng pagpapagana ng 18 elevator sa 6 na estasyon nito. Naglagay na rin ang mga wheelchair lift para sa mga person with disability. Pinamamadali na rin ang pagtapos sa common station ng LRT, MRT3 at MRT7 na noong 2021 pa target matapos. Ang target natin by early 2027, tapos na lahat. Tapos na ang common station. Tapos na ang MRT7. And nakakonekta na tayo sa LRT1 papuntang MRT3 and MRT7. Dagdag pa ng DOTR, bultuhan ang gagawing pagkumpuni sa EDSA. Unang maapektuhan ang bahagi ng EDSA mula sa Roas Boulevard sa Maynila hanggang sa Guadalupe sa Makati. Ayon sa DPWH, isa-isahing kumpunihin ang mga lane para hindi kailangang tuluyang isara ang EDSA. Sabi pa ng DOTR, planong gawing libre ang ilang bahagi ng Skyway para mabawasan ng traffic. Yung mga kababayan natin na imbes na sa EDSA, meron silang ibang dadaanan, alternative na dadaanan. At ang pinakamadaling alternative na dadaanan ay ang Skyway. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nauwi sa pagkasawi ang pagpapatuli ng 10 taong gulang na bata sa Maynila. Ang kanyang pamilya nananawagan ngayon ng hustisya. Saksi, si John Consulta, exclusive. Hindi ka ba talaga matanggap? Hindi matanggap ng inang si Marjorie San Agustin ang sinapit ng 10 taong gulang na anak na si Nathan. Kwento niya, pasado 2:00 ng hapon itong Sabado, nang dalhin niya sa isang lie-in clinic sa Balutondo ang kanyang anak para ipatuli sa isang nagpakilalang doktor. Bago tuliin, tinurukan daw ng anesthesia ang kanyang anak at ayon sa assistant ng naturang clinic, nasa 20cc ang dose nito. Makikita pa sa video na ito, nakuha ng ina na tinanong pa niya ang anak kung kamusta ito. Sagot daw sa kanya ay wala na siyang nararamdaman. Pagkatapos ng procedure ay may napansin si Marjorie. Ito ko na po yung anak ko, nanginginig po. Tapos po sabi ko po sa doktor kung normal lang po yun kasi po natatakot na po ako eh. Sabi po na doktor normal lang daw po yun kasi daw po groggy. Tapos na po, tapos yun na po, gano'n na po, nangingisay na po siya. Opo, nakadilat pa po, tapos parang wala na po sa sarili. Sinubukan pa raw i-revive ang bata sa isang kalapit na ospital, pero tuluyan siyang binawian ng buhay. Malakas naman po siya nung dinala ko doon. Tapos bakit ganito? Kompleto na naggamit mga school yung mga yan, sir eh. Talaga yan na lang anak ko, itutuloy na lang talaga. Tapos ganito na nangyari. Ganito na po, hindi ka mo talaga matanggap. Sobrang sakit sa akin, sir, kasi masipag naman po mag-aaral yung anak ko eh. Honor student po yan, kaya hindi ka mo talaga tanggap. Pinablatter ng pamilya ang nangyari sa Manila Police District at kanina ay nagtungo sila sa NBI para maimbestigahan ito. Imbestigahan namin, but then number 1 yan is the autopsy. Kung ano resulta ng autopsy, kung meron dapat managot or what. No, malaman namin yung cause ng death. Pinuntahan namin ang lie-in clinic kung saan pinatuli ang bata. Matapos ang ilang minutong pag-doorbell, may nagbukas ng pinto. Wala raw dyan yung nag-opera. Wala daw yung sinasabing doktora. Mga bata lang yung nakausap natin. Pero iwan na lang tayo ng
calling card para makontak tayo agad-agad pag may dumating na rito na adult para makuha yung kanilang panig. Kung may kasalanan po sila, hindi ko po sila makakapatawad. Sobrang sakit po wala ng anak eh. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Pinatututukan na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang paghabol sa mga small-time drug pusher. Pero mahigpit niyang bilin, dapat walang mangyayaring pang-aabuso. Saksi, si June Veneracion. I want to be respected but maybe fear is better. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin sa ginagawang mga hakbang ng kanyang administrasyon laban sa droga. Aminado ang Pangulo sa paghabol at paglansag ng malalaking sindikato ng droga. Napabayaan ang paghuli sa mga maliliit na isda. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. Yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. Gusto daw itong baguhin ng Pangulo. Kaya naglabas siya ng kautusan na tutukan din ang problema ng street-level drug pushing. Sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Pero, tignan muna natin yung mas small offender. Sinabihan ko na nga ang DLG, nakausap ko si Sec. John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo. Maraming nagbebentaha, maraming mga high na ano-ano ginagawa. Pero sa pagpapalakas ng operasyon laban sa mga small-time drug pusher, dapat walang pang-aabuso, sabi ng Pangulo. Iniiwasan ko yung basta may suspetsa o may hinala o may sumbong, basta huli, papatayin na lang, di ba? Wala yun, doon kami lumalayo. Doon kami lumayo. Matatandaan sa opisyal na tala, umabot sa mahigit 6,000 ang bilang na napatay sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero sa tala ng mga human rights groups, posibleng umabot yan sa tinatayang 30,000, bagay na naging mitya ng pagkakaaresto at pagkakadetine ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Yung sabihin mo ng infliction of harm is not a priority. It's not a consideration doon sa kwan natin sa illegal drugs. Bagamat nilalatag pa ng PNP Drug Enforcement Group ang plano kung paano ipatutupad ang utos ng Pangulo. Tiniyak ng pulisya, ang kanilang gagawin ay malayong-malayo sa Oplan Tokhang. Mananatili pong bloodless ang atin with respect po sa human rights, pero dapat po palakasin pa rin po yung ating operation sa anti-illegal drugs. Magiging basihan daw ng PNP sa palalakasing street-level anti-drug operations ang impormasyon mula sa BADAC o Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kaugnay lang kautusan ng Pangulo ay re-reactivate po natin yung paghuhuli sa small-time offenders na nasa listahan po ng BADAC na kung saan ito po ay mismo lang galing na po sa barangay level po. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Nagbabala ang COMELEC na posible makasuhan ng mga kandidatong pasaway kaugnay po sa pagtatanggal ng mga campaign material. Ang ilang campaign material naman na nakolekta sa Oplan Baklas ng COMELEC, pinagkakakitaan ng ilang inmate. Saksi, si James Agustin. Maaga naging abala ang mga tauhan ng Department of Sanitation ng Cleanup Works ng Quezon City Local Government. Hinihiwalay nila ang illegal campaign materials na nakaimbak sa Payatas Control Disposal Facility. Ito yung nakolekta sa ilang Oplan Baklas ng COMELEC at LGU sa buong lungsod. Mali ang sukat o wala sa common poster area. Kaninang umaga, ininspeksyon ito ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia. Pinalalahanan niya ang mga naging kandidato na nagdaang eleksyon. Dapat yun, manalo matalo, tinatanggal natin yung campaign materials natin. Lalo pat yung ginamit mo ay non-biodegradable. Nire-recycle ang mga nakukolektang illegal campaign material. Dinadala ito sa female dormitory ng Quezon City Jail para gawing tote bags na ibinebenta sa merkado mula 399 pesos hanggang 699 pesos. Depende sa laki at disenyo. Taong 2022 pa nang inilunsad ang Vote to Tote program ng lokal na pamahalaan. Ito po yung isang initiative para po ma-upcycle kahit ilan man lang or kahit most of the tarps kasi we really want to divert as much as possible po from the landfill. Yung sa proceeds po namin ay of course the labor will go to the PDLs. Sa datos ng COMELEC, umabot na sa higit 711,000 na campaign posters o tarpaulin ang natanggal sa Oplan Baklas sa buong bansa mula February 11 hanggang May 16. Sa Metro Manila pa lang,
Umabot na sa higit 134,000 na piraso o katumbas ng 64.50 na tonelada. 82 kandidato naman ang nasampahan ng disqualification case ng Task Force Bakla sa COMELEC dahil sa illegal campaign materials. Kinakailangan yung aming task force ma-report sa atin kung sino yung mga hindi nagtanggal, sino yung mga nagmatigas. Kasi kahit pasabihin nyo hindi namin sila kaya i-disqualify na after the election, pwede naman namin silang failan pa rin ng kasong kriminal. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang inyong saksi. Humantong sa riot ang pagdiriwang ng piyesta sa isang barangay sa Quezon City. Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive. Naglilipar ang mga bote, pati na nga mesa. Ganito ang nangyari sa Barangay Tatulon, Quezon City, kahapon ng umaga, matapos ang selebrasyon ng piyesta sa lugar. Medyo siguro mga lasing na, hanggang sa umabot sa punto na nagkahamunan. Doon, nagkaroon po ng konting sagutan hanggang sa nagpang-abot na po sila. Makikita sa kuha ng CCTV ng barangay ang sinasabing pinagmulan ng away, ang pagwisik ng tubig ng isang grupo sa isa pang grupo ng mga kalalakihan, nagkasagutan, naghamunan hanggang mauwi sa gulo. Agad daw rumisponde ang mga taga-barangay. Nagpulasan na po. Salamat din tayo dahil wala namang mga bystander na tinamaan ng mga bote at wala naman din damage yung ibang mga sasakyan doon. Nang humupa na ang gulo, kita sa video ang isang ito na duguan ang ulo. Siya ang itinuturong nagsimula ng gulo, bagay na kanya namang inamin. Yung ininom ko pong tubig, winisik ko po sa kanila. Kasi sabi po ng mga kasama ko, kakilala rin daw po yung tropa daw. Bakit? Hindi ko din po kasi puro nakainom din po kami, ma'am. Ang suntukan lang nung una, nauwi sa batuhan at paluan ng bote. Pag suntok niya po sa akin, di po ako inaabot. Tumumba po ako. Pag tumumba ko po, may sumunod pang kasama niya na pumalo ng bote. Nagtamo ng mga sugat ang mga sangkot sa riot, kabilang ang 2 menor de edad. Makursa na dahan po siguro kami na ganun-ganun. Binasa kami ng tubig. Sila po yung lumulusob na lumulusob. Sila po ang unang umawak ng bote po. Kami po, siyempre may binasag po nila yung bote. Ipinatawag na dito sa barangay ang magkabilang panig, pero may pangamba pa rin ang mga magulang na ilaman na sangkot sa gulo. Siyempre yung safeness ng mga anak namin. Baka mamaya kung saan magpunta yung mga anak ko o ano man, baka mamaya matambangan nila. Mas safe lang yung mga anak namin na hindi nila babalikan. Hindi na nagsampa ng reklamo ang magkabilang panig matapos magkasundo. Gayunman, paalala ng mga otoridad. Kung sila po ay ma-involve sa anumang mga karahasan o disorder, ay may kaukulan po yung parusa. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Hiring po ngayon ang Department of Education at hanap nila ang 16,000 guro bilang paghahanda para sa bagong school year. Ayon po sa DepEd, ito ay para madagdagan ang workforce ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Kasama sa mga hinahanap ang mga gurong may specialization, partikular na sa kindergarten at elementary school, pati na mga kailangang asignatura sa junior at senior high school. Sa June 16, ang school opening at magtatapos naman ang school year sa March 31 sa susunod na taon. Ang paalala ng DepEd sa mga gustong mag-apply, makipag-ugnayan sa mga Schools Division Office para sa requirements. Mahigit 2,000 kilong droga na may halagang mahigit 5 milyong piso sinira ng PIDEA sa Integrated Waste Management sa Barangay Aguado, 13 Martires, Cavite. Ayon sa PIDEA, patunay ito na hindi nire-recycle ng gobyerno ang mga nakukumpiska nilang bawal na gamot. Ito ngayon yung marching orders ng ating presidente na lahat-lahat ng ating mga nakukumpiska ay dapat walang bumabalik sa komunidad. Kasama sa sinunog ang mga expired na gamot na sinurrender sa PIDEA ng mga butika. Pati na ang mahigit 400 kilo ng shabu na nasabat naman sa pantalan sa Maynila nitong Enero. Fleet ng mga maintenance equipment bilang paghahanda sa tag-ulan, ibinida ng MMDA. May mga loader trucks at excavators, telescopic cranes, watertight trucks, mga bangka at mga mobile pump na pinondohan ng World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank. May mga dump trucks at power cleaning machines naman na mula sa pondo ng MMDA. Ito po ay gagamitin natin panglinis ng mga esteros, canals, at iba pa pong daluyan ng tubig para masiguro na yung ating pong mga bomba or mga pumps ay
makakaabot yung mga tubig para po mailabas natin ang Metro Manila para po maiwasang magbaha or kung may baha man, hindi po ito tataas at mabilis pong huhupa. Kabilang sa mga modern equipment ng MMDA ang mga pressure pump na kayang linisin ng mga tumigas na mantika at semento. May mga vacuum din na kayang humigop ng mga basura. Pero ayon sa MMDA, pinakamahalaga pa rin daw ang disiplina ng mga mamamayan. Dapat po maging disiplinado rin po ang ating mga kababayan. Huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Dahil yan po, pag napunta sa daloy yan tubig, magbabara. Nagkokos po yan ng flash floods, ng pagbaha, at ganoon din po ng sakit. So, sana po magkaroon tayo ng disiplina para po maging maayos yung ating komunidad. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Ngayong 2025, mamarkahan ng ating kapusang si Jessica Soho ang kanyang ika-40 taon sa broadcast industry. At bilang bahagi po nito, ilulunsad ng GMA Public Affairs ang digital archives ng kanyang mga di malilimutang storya sa nakalipas na 4 na dekada. Ating saksihan. Marami pa ring taong na-trap sa loob ng Hyatt Terraces dito sa Baguio. Sa kasalukuyan po ay nagsasagawa na ng clearing at mapping operations ang mga tauhan ng militar doon. Ito raw yung pinakamataas na part nitong baryong ito. Pero wala rin, naanod din daw yan eh. Haligi ng industriya ng pamamahayag. Naging saksi sa iba't ibang makasaysayang mga pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. What was that? Ang husay ni multi-awarded Kapuso journalist Jessica Soho, pinanday ng kanyang 4 na dekadang karanasan. Karanasan na ibabahagi niya sa paglulunsad ngayong Biyernes ng kanyang digital archives na Jessica Soho at 40, telling the story of Filipinos. Ang ilan sa mga natatangi niyang ulat sa nakalipas na 4 na dekada, mapapanood sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ang mga leksyon sa 40 taong karera bilang broadcast journalist, ibinahagi rin ni Jessica sa mga tinatayang 4,000 delegado sa 2025 National Schools Press Conference, kung saan siya ang keynote speaker. If I have to live my life all over again, pipiliin ko pa rin maging journalist. Basically because I love telling stories. We break stories and happily and proudly say that we have also changed many lives for the better by way of our stories. Yes, we believe in the power of stories. Stories are powerful. Hinikayat din niya ang mga estudyante na gamitin ang teknolohiya sa pagpapalaganap ng katotohanan at paglaban sa fake news. Because you have been truly blessed with digital technology and the skill set to go with it, may I urge you to please use technology for good. Gamitin nyo ang teknolohiya para sa kabutihan. At the time na medyo binibira ang media with a lot of criticisms, tapos nadidimin din yung profession because of all the fake news that's going around, nakakatuwa, nakaka-inspire that there are a lot of young journalists out there who would still like to become professional journalists. So I think the future is bright for journalism. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Tila lumelevel up ang simpleng boat ride na ilang turista sa Boracay nang mauwi ito sa sightseeing ng mga balyena. Naispatan kasi nila ang mga short-finned pilot whale. At ayon sa uploader, hindi nila ito inaasahan dahil bihira lang daw mamataan ang mga balyena sa isla. Umaasa mga taga roon na marami pang dumayong pilot whale na anlay dagdag atraksyon sa isla. 2 bata ang nasawi matapos masunog ang kanilang bahay sa Bacolod City. Ayon sa ina ng magkapatid na edad 8 at 6, iniwan niya ang 2 bata para bumili ng pagkain, pero pagbalik niya, balot na ng apoy ang kanilang bahay. Nasugatan din ang ilang kaanak na sinubukang sagipin ng mga bata. Isa sa mga tinitingnang sanhi ng sunog ang naiwan umanong nakasinding kandila.
Sa pagbabalik afternoon prime ni Andrea Torres para sa seryeng Akusada, isa raw sa mga dapat abangan ang tapatan nila ni Lian Valentin. First day namin together, nasa bunutan na po ako. Oo. At yung sabuan niya, sa bunot niya, hindi lang basta isa ha. Talagang routine po siya. So far, so good yung chemistry namin together sa pag-artist. Happy first taping day! Ayon kay Andrea, nakapag-taping na sila sa mismong fishing village sa Cavite. At mas nakarelate raw siya sa kanyang role bilang magtatahong nang makausap ang mga magtatahong doon. Excited na rin ang aktres sa gagawing underwater scenes. Matamis ang picnic na inorganisa ng isang grupo sa Urdaneta City, Pangasinan. Ang ibinida po nila nasa 100 cake. Piece of cake lang yan para sa mga lumahok na ibinida pa ang ilang natatanging flavor gaya ng sayote, lychee at kiwi. At hindi rin siyempre mawawala ang iba pang paborito tulad ng carrot at chocolate cake. Meron ding red velvet, may ube chiffon at caramel cake. Dinaluhan ang cake picnic ng mga may-ari ng cake at coffee shop pati ng mga home baker mula sa iba't ibang lugar sa probinsya. At ang cherry on top, aba, pwedeng mag-take out. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.